Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,334-41. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Shuya si Oriana Chinlan or Daylan, eto po error sa last video natin. Ang Heavenly Pool Palace ay may siyam na may titulong Celestial Emperor. Bagamat nagawa ni Alvin na akitin ang dalawa sa kanila, mayroon pa ring 7 na natitira sa ari-arian ng Heavenly Pool Palace. Sa kabilang banda, mayroon lamang 6 na may titulong Celestial Emperor sa panig ni Alvin, hindi kasama si Chris, ang Jade Bow Celestial Emperor, na siyang mamamahala sa pagpigil kay Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace. Bukod pa rito, si Alvin ay may 2 Ning Dragon sa kanyang Little World na ang magkasanib na pag-atake ay katumbas ng sa isang ordinaryong may titulong Celestial Emperor. Sa makatuwid, ang grupo ng mga bilanggo ay optimistiko sa kanilang pagkakataong makatakas. Ang kailangan lang nilang gawin ay manatiling nagbabantay. Nakamamatay na liwasan. Kumislap ang mga mata ni Alvin habang nililibot niya ang tingin sa paligid ng liwasan. Ito ang pang-4 na beses niya rito. Ang unang beses na nandito ay noong inililibot siya sa Thousand Chains Prison. Ang pangalawang beses ay noong umalis siya sa Thousand Chains Prison sa kanyang unang pagbisita. Ang pangatlong beses ay noong pumasok siyang muli sa Thousand Chains Prison ilang araw na ang nakalipas. Matapos basagin ang formation dito at lisanin ang lugar na ito, sa wakas ay makakalabas na sila sa Thousand Chains Prison. Ang formation sa Deadly Square ang pinakamalaking balakid nila sa Thousand Chains Prison. Bagamat medyo katulad ito ng mga formation sa ikatlong palapag ng bilangguan, ang formation dito ay mayroong isang malakas na nakamamatay na formation na sapat ang lakas upang saktan at posibleng patayin ang isang may titulong Celestial Emperor. Ang mga nasa ibaba ng yugto ng isang may titulong Celestial Emperor ay walang alinlangang mamamatay kung mapapagana nila ang formation. Sinabi ni Alvin sa sandaling ito, kapatid na Pemberton, kakailanganin mong makipagtulungan sa iba pang 5 senior upang masira ang formation dito. Sa inyong lahat lamang ako maaasahan para sa bagay na ito. Ipinalam na ni Alvin sa 6 na may titulong Celestial Emperor ang bagay na ito ng maaga at itinuro sa kanila ang paraan upang basagin ang formation gaya ng itinuro sa kanya ng World Cleansing Divine Water. Sige. Tumango si Joseph. Pagkatapos, hindi na siya nag-aksaya ng oras sa paglalagay ng iba pang 5 tinaguriang Celestial Emperor sa kanilang mga pwesto. Nang nasa pwesto na ang lahat, sinabi niya, ngayon na. Pagkarinig pa lang ng boses ni Joseph, isang enerhiya ng mastasa ang dumaloy mula sa kanyang katawan. Gayon din, ang mga enerhiya ng mastasa ay dumaloy din mula sa katawan ng isa pang may titulong Celestial Emperor. Ang tanging exception ay si Bino, ang Profound Eye Celestial Emperor, na naglabas ng nagyayelong enerhiya. Bagamat medyo mahusay ang pag-unawa ni Bino sa batas ng mundo, mas mahusay naman ang kanyang pag-unawa sa batas ng yelo. Kaya naman, nagpasya siyang gamitin ang batas ng yelo upang basagin ang formation. Kung tungkol naman kay Joseph at sa 4 na iba pa, ang batas ng mundo lamang ang kanilang nauunawaan dahil iyon lamang ang batas na kanilang naiintindihan. Bagamat ang batas ng mundo ay dalubhasa sa mga depensa at kailangan nila ng kapangyarihang pang-opensa sa panahong ito, ang batas ng mundo lamang ang kanilang nauunawaan dahil iyon lamang ang batas na kanilang naiintindihan. Kasabay nito, sinabi ni Alvin sa iba, lahat kayo, manatili sa inyong kinatatayuan. Huwag kayong gumalaw. Kung hindi, mamamatay kayo. Kasunod nito, tinawag ni Alvin ang 2 Ning Dragon mula sa kanyang maliit na mundo. Lumilipad sila sa ere at tinitigan ang grupo ng mga bilanggo. Walang masama sa pagiging maingat dahil ang pinakamaliit na galaw sa kritikal na sandaling ito ay maaaring magdulot ng pagkamatay nilang lahat. Swoosh! 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 Sa isang punto, si Daylan na nakatayo sa tabi ni Alvin ay nagpadala na ng kanyang asawa sa kanyang maliit na mundo. Maraming mga espada ng enerhiya ang umiikot sa kanya habang binabantayan din niya ang grupo ng mga bilanggo sa likuran nila. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakangiting nagsabi, kapatid, magpahinga ka na. Hindi rin namin hahayaang may makagambala kay Lord Pemberton. Tama iyan. Maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon.
Sino mang maglalakas loob na guluhin si Lord Pemberton ay isang balakid sa ating kalayaan. Tiyak na papatayin natin ang taong iyon. Tama iyan. Hindi na kailangang sabihin, ang mga bilanggo ay hindi nang ahas na gumalaw. Pagkalipas ng halos 15 minuto, isang malakas na hangin ang humampa sa Deadly Square. Nang humupa ang malakas na hangin, ang walang pakialam na boses ni Joseph na hindi naman malakas ay umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat. Sige. Tahimik na parang sementeryo ng ilang sandali bago nakahinga ng maluwag ang lahat. Habang tumatawid sila sa plaza na ngayon ay malaya na mula sa mamamatay taong formation, malamig na sinabi ni Joseph, pagkatapos umalis sa Thousand Chains Prison, dapat tumigil na ang lahat sa pagsunod sa akin at pumunta sa kani-kanilang landas. Kung matagumpay kang makakatakas pagkatapos umalis sa bilangguan o hindi ay nakasalalay sa iyong swerte. Ang dahilan kung bakit pinaalalahanan ni Joseph ang mga bilanggo na huwag siyang sundan ay upang lumikha ng abala. Bagamat ang bilangguan ay wala sa Heavenly Pool Palace dahil sa kondisyon ng ilan sa mga formation, ang labas ay mahigpit na binabantayan. Sa sandaling makalabas sila sa Thousand Chains Prison, si Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace, at ang iba pang mga tinaguriang Celestial Emperor ay maaalerto. Nang sa wakas ay dumating si Alvin at ang iba pa sa pasukan ng Thousand Chains Prison, hinarap ni Maki at Bayren ang lahat ng mga elder na naka-duty doon. Dahil dalawang may titulong Celestial Emperor ang nag-aalis ng daan, ang mga elder mula sa Thousand Chains Prison ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong gumanti, lalo na't hindi sila napigilan. Umalis ka, sabi ni Joseph. Lahat, kasama na si Alvin, ay agad na nagtakbuhan palabas ng Thousand Chains Prison. Ang ilang elder na nagbabantay sa labas ng bilangguan ay mabilis na napatay ng mga tinaguriang Celestial Emperor bago pa man sila makariak. Masayang-masaya ang mga bilanggo pagkalabas nila ng Thousand Chains Prison. Naghihiyawan, nagtatawanan, at nagbubunyi sila habang mabilis na tumatakas. Sige. Sa wakas ay malaya na ako. Heavenly Pool Palace, papantayin ko ang score mo sa hinaharap. Tara na. Gayun din, hindi rin nagtagal sina Alvin at ang iba pa sa pasukan ng Thousand Chains Prison. Sa sandaling ito, nakita ni Alvin ang isang medyo pamilyar na figure sa di kalayuan na patungo sa kanilang direksyon. Maya-maya, natuklasan niyang si Zenaida pala iyon, ang walang awang emperador sa langit. Mukhang nalaman na ni Zenaida ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Kapatid na Pemberton, Senior Daylan, mga senior, dito kayo. Dati, sina Alvin at ang iba pang mga tinaguriang Celestial Emperor ay nagkasundo na magsama-sama pagkatapos umalis sa Thousand Chains Prison upang maiwasan ang isa-isang paglabas. Ang direksyon na kanyang dinadala sa lahat ay ang lokasyon na napagkasunduan niyang makipagkita kay Chris, ang Solitary Destructive Heavens Jade Bow Celestial Emperor. Senior Chris, umalis na ako sa bilangguan. Kasama ko rin ang 6 na may titulong Celestial Emperor na dating nakakulong doon. Magkita tayo sa ating tagpuan. Dahil nandito tayong lahat, hindi magiging mahirap para sa atin ang makatakas mula sa mga may titulong Celestial Emperor ng Heavenly Pool Palace. Nagpadala ng mensahe si Alvin kay Chris habang papunta ito sa tagpuan. Nasa tagpuan na si Chris nang matanggap niya ang mensahe ni Alvin. Gayunpaman, nagpasya siyang huwag nang maghintay at makipagkita na lang sa iba. Papalapit na ang distansya sa pagitan nina Alvin at Chris nang dumating si Zenaida, ang walang awang emperador na Celestial, at nakita ang kaguluhan sa Thousand Chains Prison. Dahil sa kaguluhan, hindi niya napansin si Alvin. Nakita lamang niya ang 6 na may titulong emperador na Celestial. Nakilala niya sila dahil nakita na niya sila noon. Hindi siya nagatubili at dali-daling nagpadala ng mensahe kay Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace, at sa iba pang 7 may titulong emperador na Celestial. Pavilion Master, maraming bilanggo ang nakatakas mula sa Thousand Chains Prison. Kabilang sa kanila ang Swirling Cloud Celestial Emperor at ang Golden Flower Celestial Emperor. May kasama silang isang binata na nakasuot ng puting damit na tila si Joseph, ang Nerve Annex Celestial Emperor. Ang 3 pang tinatawag na Celestial Emperors, ang Profound Eye Celestial Emperor, ang White Deer Celestial Emperor, at ang Gale Thunder Celestial Emperor, ay nakatakas din. Pagkatapos ipadala ang mensahe, tahimik na sinundan ni Zenaida si Alvin at ang iba pa.
Kapag nakakita siya ng ilan sa mga bilanggo na nakatakas, papatayin din niya ang mga ito. Pinili ng mga bilanggo na ito na tumungo sa parehong direksyon ni na Alvin at ng iba pa. Dahil dito, hindi sila pinalad at nakasalubong din nila si Zenaida. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakatanggap si Zenaida ng tugon mula kay Darwin. Nabalitaan ko na ito mula sa mga matatandang nagbabantay sa Thousand Chains Prison. Kahit kalmado ang boses ni Darwin, naririnig ni Zenaida ang nakatagong galit sa boses nito. Swoosh! 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 Di nagtagal, 8 figure ang nakahabol kay Zenaida. Ang nangunguna ay si Darwin, ang First Trial Celestial Emperor at ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace. Si Sultan, ang Verdant Prairie Celestial Emperor. Si Charles, ang Martial Dragon Celestial Emperor. Ang Profound Heaven Celestial Emperor. At ang Smokewave Celestial Emperor. Bukod doon, mayroon ding 2 babae at 1 lalaki. Isa sa mga babae ay nakasuot ng mahahabang itim na roba. Maganda ang kanyang mukha, nababalutan ng kanyang itim na buhok na nakalawit sa kanyang likod. Matalas ang kanyang mga titig, at may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang Cold Gloom Celestial Emperor na ang lakas ay sinasabing kapantay ng Profound Heaven Celestial Emperor. Isa siya sa 2 tinaguriang Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace na ang lakas sa palasyo ay pangalawa lamang kay Darwin. Siya rin ang Panginoon ni Faye, isa sa mga kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace. Ang isa pang babae ay nakasuot ng mapusyaw na berdeng damit at may hawak na sitara. Ang kanyang mga galaw ay kaakit-akit at kaaya-aya. Siya ay walang iba kundi si Rufa, ang Cloud Zither Celestial Emperor. Nakapalibot sa grupo ng siyam na may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace ang isang balingkinitan at matangkad na binata. Bagamat karaniwan lamang ang kanyang mga katangian sa mukha, ang kanyang mga titig ay matalas at mabangis na parang lobo. Siya ay walang iba kundi si Jolan, ang Howling Heaven Celestial Emperor. 3,335. Zenaida, saang direksyon sila pumunta? Mahinahong tanong ni Darwin, ang First Trial Celestial Emperor at ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace, na nakatayo sa unahan. Ang kanyang kutis ay parang jade, at nakasuot siya ng mahabang puting roba. Sa kanyang tindig pa lamang, makikita na isa siyang taong sanay sa mataas na posisyon. Bagamat kalmado ang kanyang boses kapag nagsasalita, may bahid ng kalupitan na makikita sa kanyang mga mata. Ayan. Turo ni Zenaida. Patuloy na nagtanong si Darwin. Sigurado ka bang magkakasama silang 6? Oo. Tumanggaw si Zenaida. Mauna na natin silang maabutin, sabi ni Darwin na may malamig na ekspresyon sa mukha. Isang malamig na hangin ang nagsimulang umihip sa paligid niya, at sa isang kisap mata, umihip ang hangin sa lahat ng siyam na tinaguriang Celestial Emperor, na nagpabilis sa kanilang mga pagtakbo ng mas mabilis. Naunawaan ni Darwin ang batas ng hangin. Kaya naman, ang kanyang bilis ay nakahihigit sa maraming tao na nakakaintindi ng ibang batas na kapantay niya. Dahil pinabilis ni Darwin ang 8 iba pang tao, mas mabilis ang kanilang bilis kaysa sa taong may pinakamabilis na bilis noon. Whoosh! Ang mga tinaguriang Celestial Emperor mula sa Heavenly Pool Palace ay naglakbay ng napakabilis kaya hindi nagtagal at napalapit na nila ang distansya sa pagitan nila at ng grupo ni Alvin. Sa sandaling ito, nagtanong si Sultan, ang emperador ng langit sa luntiang prairie, Zenaida, 6 lang ba sila? Hindi, 8 sila. Sagot ni Zenaida. 8. Bahagyang nagulat si Sultan. Sino pa ang kasama nila? Tiningnan din ni Darwin at ng iba pa si Zenaida nang may pagtataka. Mga likod lang niya ang nakita ko. Pero, isa sa kanila ang tila pamilyar. Hindi ko lang matukoy. Sagot ni Zenaida na bahagyang nakasimangot. 2 tao lang ang malinaw sa kanya, si Bart, ang Swirling Cloud Celestial Emperor, at si Helena, ang Golden Flower Celestial Emperor. Inakala niya lang na ang iba pa, kasama si Joseph, ay ang iba pang may titulong Celestial Emperor batay sa kakaunti niyang natatandaan tungkol sa kanila. Tungkol naman sa 2 pang kasama ng grupo ng mga may titulong Celestial Emperor, hindi niya pamilyar ang isa sa kanila habang ang isa pang taong nakasuot ng lilang roba ay pumukaw ng pamilyaridad sa kanya. Gayunpaman, hindi niya matukoy kung saan niya nakita ang lilang figure noon.
Sa huli, napagpasyahan niya na ang Lilang figure ay isa sa mga bilanggo sa Thousand Chains Prison na nakita na niya noon. Sa sandaling ito, sinabi ng Smokewave Celestial Emperor, sa anumang kaso, ang taong iyon ay dapat mayroong magandang relasyon sa isa sa mga tinaguriang Celestial Emperor dahil kasama nila siya sa paglalakbay. Kung hindi, hindi nila siya isasama dahil mapapabagal lamang niya sila. Sumangayon ang iba sa mga salita ng Smokewave Celestial Emperor. Hindi mahalaga. Malalaman natin kung sino siya kapag naabutan natin sila, walang pakialam na sabi ni Darwin. Sa kabila ng kawalang bahala, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hanggaring pumatay nang magsalita siya. Nagtatakang nagtanong si Charles, ang Martial Dragon Celestial Emperor, maestro ng palasyo, ilang bilanggo ang nakatakas mula sa Thousand Chains Prison sa pagkakataong ito. 8 lang ba sila? Bukod sa mga miyembro ng Heavenly Pool Palace na nakakulong sa unang palapag, lahat ng iba ay nakatakas, sagot ni Darwin. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay maririnig na ang kaunting emosyon sa kanyang boses. Ano? Napakarami nila. Nagulat si Sultan, ang emperador ng Celestial sa Luntiang Prairie. Si Charles, ang emperador ng Martial Dragon. Ang emperador ng Celestial sa Cold Gloom. Ang emperador ng Celestial sa Cloud Zither. Ang emperador ng Celestial sa Howling Heaven, at ang iba pa. Sinabi ni Darwin sa boses na halos hindi maintindihan ang kanyang galit at hanggaring pumatay, ang aming layunin ay hulihin ang lahat ng 6 na may titulong Celestial Emperor. Para sa 2 pa, patayin mo na lang sila. Sa sandaling ito, nagtanong si Zenaida, maestro ng palasyo, pinatay ba nila ang lahat ng miyembrong naka-duty sa Thousand Chains Prison? Alam mo ba kung paano namatay ang anak ko? Pipatay na ba ang anak mo? Nabigla sina Sultan at ang iba pa nang malaman nilang patay na si Junlei, ang anak ni Zenaida. Malungkot na sabi ni Zenaida, nagmadali akong hanapin ang anak ko nang matuklasan kong nabasag na ang soul pearl niya. Doon ko nalaman na naka-duty pala siya sa Thousand Chains Prison. Sa katunayan, hindi ko nga alam kung bakit bigla siyang nagboluntaryo doon. Sabi ni Darwin, nakausap ko lang ang mga nabubuhay na elder mula sa Thousand Chains Prison para magtanong tungkol sa pagkamatay ng anak mo, pero wala ni isa sa kanila ang nakakaalam maliban sa pagbabantay niya sa bilangguan. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya sa pagsasalita, karaniwan, 6 na tao ang magbabantay sa bilangguan. Ang mga taong ito ay hahatiin sa 3 grupo ng 2. Sa aking natuklasan, pagkakataong ito, isang kahangahangang disipulo at isang elder ang nagbabantay sa unang palapag, 2 kahangahangang disipulo ang nagbabantay sa ikalawang palapag, at katulad ng unang palapag, isang kahangahangang disipulo at isang elder ang nagbabantay sa ikatlong palapag. Nabilang na ang 5 gwardya. Tanging ang kahangahangang disipulo na nagbabantay sa ikatlong palapag ang hindi nabilang. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang nanlamig ang ekspresyon ni Darwin nang lumingon siya kay Sultan at nagtanong, Sultan, alam mo ba kung sino ang kahangahangang disipulo na hindi mahanap? Sino yan? Tanong ni Sultan, nagtataka. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang itinatanong sa kanya ni Darwin. Mukhang wala ka talagang alam, sabi ni Darwin habang tumatango. Nakikita niyang hindi nagkukunwaring walang alam si Sultan. Maestro ng palasyo, anong ibig mong sabihin? Bahagyang kumunat ang noo ni Sultan. Hindi niya talaga naintindihan ang mga sinabi ni Darwin. Ang nawawalang kahangahangang disipulo ay ang iyong ikapitong kahangahangang disipulo, si Alvin, matamang tinitigan ni Darwin si Sultan habang sinasabi, sabihin mo sa akin, ano sa palagay mo ang ibig kong sabihin? Pagkatapos magsalita ni Darwin, lahat ng iba pang may titulong Celestial Emperor ay gulat na lumingon kay Sultan. Ang mga may alitan kina Sultan at Alvin tulad ng Martial Dragon Celestial Emperor, Smokewave Celestial Emperor, at Profound Heavenly Celestial Emperor ay may bahid ng pagmamalaki sa kanilang mga ekspresyon. Imposible. Bulalas ni Sultan na hindi makapaniwala. Nang maramdaman niya ang mga titig ng iba sa kanya, umiling siya at sinabing, imposible. May pagkakamali siguro. Bagamat hindi ito tahasang sinabi ni Darwin, malinaw ang ipinahihiwatig na kahulugan, ang kahangahangang disipulo na naka-duty sa ikatlong palapag na nawawala sa bilangguan ang siyang nagpalaya sa mga bilanggo. Hindi makapaniwala si Sultan na gagawa si Alvin ng ganoong katangahan.
Tutal, ang paggawa ng ganoong bagay ay maglalagay lamang kay Alvin sa kalabang panig kasama ang kanyang mga kapwa disipulo, guro, at ang Heavenly Pool Palace. Bukod doon, paano magiging ganoon katanga si Alvin para palayain din si Joseph, ang Nirvanic Celestial Emperor? Ang paggawa nito ay katumbas ng pagkakasala sa Heavenly Emperor ng Boundless Heaven na personal na bumihag kay Joseph. Matalino naman si Alvin. Hindi niya inakalang gagawa si Alvin ng isang katangahan tulad ng pagkakasala sa Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. May pagkakamali ba? Sabi ni Darwin, hindi. Sultan, ikaw ang nagkamali. Ang iyong ikapitong kahangahangang disipulo ay hindi simple. Nakita siya ng mga elder ng Deadly Square na umalis kasama ang iba. Higit sa lahat, pinangunahan niya at ni Joseph ang grupo ng mga bilanggo palabas. Kahit ang iba pang limang may titulong Celestial Emperor ay sumusunod sa kanyang pangunguna. Tiningnan ni Darwin si Sultan habang patuloy na sinasabi, sa pagkakaalam ko, kamakailan lang siya sumali sa atin. Wala kang alam tungkol sa kanyang pinagmulan. Sa aking palagay, sumali lamang siya sa Heavenly Pool Palace upang iligtas si Joseph. Kung hindi siya dahil sa kanya, paano masisira ni na Joseph at ng iba pa ang mga Formosayon sa Thousand Chains Prison? Kung kayang sirain ni na Joseph at ng iba pa ang mga Formosayon, matagal na sana nilang ginawa iyon. Bukod dito, hindi nila sinira ang surveillance formation. Ang recording ay inilabas ng isang elder mula sa Thousand Chains Prison. Sandali na tumigil si Darwin bago naging matalas at malamig ang kanyang tono habang sinasabi, nakatakas ang mga bilanggo 5 araw matapos pumunta ang iyong estudyante upang bantayan ang ikatlong palapag ng bilangguan. Ang matandang nagbabantay sa unang palapag ng bilangguan ay pinatay ni Bino, ang Profound Eye Celestial Emperor. Pagkatapos, inilipat ni Darwin ang tingin kay Zenaida at sinabing, tungkol naman kay Junlei. Si Alvin ang pumatay sa kanya. Ipinatawag ni Alvin ang 2 Ning Dragon para patayin si Junlei. Walang magagawa si Junlei. Ang pinagsamang puwersa ng 2 Ning Dragon ay katumbas ng isang ordinaryong may titulong Celestial Emperor. Sultan, higit pa sa nakikita ng mga mata ang iyong ikapitong kahangahangang disipulo. Sabi ni Darwin nang may pang-iinis. Alam ni Darwin ang impormasyong ito dahil isang elder ng Thousand Chains Prison ang nagpadala sa kanya ng mensahe na nagdedetalye sa lahat ng nangyari. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Sultan nang banggitin ni Darwin ang 2 Ning Dragon. Sa sandaling ito, napagtanto niyang maaaring tama si Darwin. Ang kanyang ikapitong kahangahangang disipulo ay malamang na siyang nagpalaya kay Joseph at sa iba pa mula sa Thousand Chains Prison. 3,336. Tama ka. Si Alvin yan. Sabi ni Zenaida nang may pagngangalit sa mga ngipin sa sandaling iyon. Nagdilim ang kanyang ekspresyon nang matapos magsalita si Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace. Hindi nakakapagtaka na pamilyar sa akin ang lilang figurang iyon. Kasunod nito, humarap si Zenaida kay Sultan at ngumisi bago niya sinabi sa lalong malamig na boses, Sultan, ang iyong estudyante ay talagang kahanga-hanga. Hindi lamang niya pinakawalan si Joseph at ang iba pa, kundi pinatay pa niya ang anak ko. Hindi ko akalain na tinulungan kitang hikayatin ang Palace Master na pumunta sa Prodigy Arena upang pigilan ang Profound Heaven Celestial Emperor noong panahong iyon. Sa huli, bumalik ito at kinagat ako sa puwet. Nang marinig ang mga salita ni Zenaida, ang unang pumasok sa isip ni Sultan ay tinulungan lamang siya ni Zenaida dahil kay Tanya. Hindi ito dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Tutal, si Tanya ang kahangahangang disipulo na pinakaipinagmamalaki niya. Natural, itinatago niya ang kanyang mga iniisip. Ngumiti lamang siya ng mapait bago bumantong hininga, Zenaida, wala talaga akong alam dito. Kung hindi, pipigilan ko sana siya. Hindi ba't ibig sabihin nito ay namatay ang panganay kong disipulo ng walang dahilan? Pinatay siya ng isang especially iya. Isang matandang lalaki na may puting buhok na mukhang mas bata pa sa kanyang edad ang sa wakas ay nagsalita habang nakatingin kay Sultan ng may malamig na titig matapos manatiling tahimik sa lahat ng oras na ito. Siya ay walang iba kundi ang Profound Heaven Celestial Emperor na ang lakas ay pangalawa lamang kay Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang tingin na ngayon ay naglalaman ng bahid ng pagmamalaki kay Zenaida habang sinasabi niya, Zenaida, akala ko ba iniligtas mo ang taong iyon para lang patayin niya ang anak mo?
Lalong dumilim ang ekspresyon ni Zenaida nang marinig niya ang mga salita ng Profound Heaven Celestial Emperor na tumutusok sa kanyang masakit na bahagi. Malamig niyang sinabi, kapag nahanap na natin sila, gusto kong patayin si Alvin gamit ang sarili kong mga kamay. Walang dapat makialam. Bagamat karaniwang mahigpit si Zenaida kay Junlei, ang tanging hangad niya ay ang pinakamabuti para dito. Tutal, anak niya ito. Para sa iba, maaaring hindi kasing husay ni Tanya o ng panganay niyang disipulo ang anak niya, ngunit para sa kanya, natural lang na ang anak niya ang pinakamahalaga kahit hindi niya ito ipakita. Huwag kang mag-alala, Zenaida. Kaya mong patayin si Alvin. Hindi ka namin lalabanan para dyan. Tutal, siya ang pumatay sa anak mo, nakangiting sabi ni Charles, ang Martial Dragon Emperor. Pagkatapos, humarap siya kay Sultan at pangungutya na sinabi, gayunpaman, hindi ko alam kung gusto rin bang patayin ni Sultan si Alvin gamit ang sarili niyang mga kamay. Nanatiling tahimik si Sultan, at nanatiling malungkot ang kanyang ekspresyon. Sa kabila ng mga ebidensya, nahihirapan pa rin siyang paniwalaan na ang kanyang ikapitong kahangahangang disipulo ay nagtaksil sa kanya at sa Heavenly Pool Palace. Maya-maya, naisip niya sa sarili, sigurado akong narinig na ito ni Yasi ngayon. Si Yana, anak ni Sultan, ay isa sa 3 punong warden sa Thousand Chains Prison. Ngayong may nangyaring napakaseryoso sa Thousand Chains Prison, tiyak na ipapaalam na ito sa kanya ng mga matatanda mula sa bilangguan. Bukod dito, hindi lamang siya isa sa 3 punong warden ng Thousand Chains Prison, kundi siya rin ang Pavilion Master ng Life or Death Pavilion sa Thousand Chains Prison. Taglay ang mga kaisipang ito, nagpadala si Sultan ng mensahe kay Yana. Di nagtagal, natanggap ni Sultan ang tugon ni Yana. Oo, narinig ko na ang tungkol dyan. Gaya ng inaasahan ni Sultan, narinig ni Yana ang nangyari mula sa mga matatanda ng Thousand Chains Prison. Samantala, inaasahan na ni Alvin na malalaman ni Sultan ang kanyang ginawa. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang pagpunta ni na Sultan at ang Howling Heaven Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace. Tutal, plinano na niya na ang dalawa ay maakit palayo sa ari-arian ng Heavenly Pool Palace. Sino kaya ang makakaalam na ang taong inupahan niya para gayahin siya ay pinatay at walang pagkakataong isagawa ang kanyang plano? Ayon sa kanyang plano, may 5 hanggang 6 na araw pa bago bumalik ang dalawa sa ari-arian matapos makatanggap ng balita tungkol sa pagkataka sa bilangguan. Senior Chris. Tumawag si Alvin. Mabilis na naglakbay sina Alvin, Joseph, at ang iba pa at sa wakas ay nakasalubong nila si Chris sa kalagitnaan. Bahagyang napangiti si Chris nang makita niya si Alvin at ang iba pa. Sabi niya, sa palagay ko ay naging maayos ang plano ninyo. Ikaw si Chris. Ang Jade Bow Celestial Emperor mula sa Solitary Destructive Heavens Heavenly Palace. Si Helena, ang Golden Flower Celestial Emperor, na mula rin sa Solitary Destructive Heaven ay humakbang paarap sa sandaling ito. Tila lumiwanag ang kanyang maulap na mga mata nang tumingin siya kay Chris. Ang dami ko nang narinig tungkol sa iyo at sa iyong kapatid, si Edmund. Ikaw ba? Tanong ni Chris habang nakatingin sa matandang babae sa harap niya. Sa palagay ko ay hindi mo pa ako naririnig. Ako si Helena, ang Golden Flower Celestial Emperor. Nakatingin si Chris sa matandang babae. Emperador ng Gintong Bulaklak, Helena. Gayunpaman, malamang ay hindi mo pa ako naririnig, sabi ni Helena. Ang Golden Flower Celestial Emperor. Nanlaki ang mga mata ni Chris nang marinig ang mga salita ni Helena. Ikaw. Ikaw ba ang baliw? Nilunok niya ang salitang baliw, at dali-daling binago ang kanyang mga salita habang sinasabing, ikaw ang pumatay sa asawa mo dahil nagloloko pa rin siya kahit na matanda na siya. Hindi mo kailangang ipagwalang bahala ang nararamdaman ko. Oo nga. Ako ang baliw na babaeng iyon. Hindi ko inaasahan na narinig mo na pala ang tungkol sa bagay na iyon. Sabi ni Helena pagkatapos tumawa ng mapait, siguro narinig na ng karamihan sa mga may titulong Celestial Emperor sa Solitary Destructive Heaven ang tungkol sa bagay na iyon. Bahagyang tumango si Chris. Tutal, pareho kayong tinatawag na mga Celestial Emperor. Lahat tayo ay nasa iisang bilog. Talaga. Tumango si Helena. Nagulat sina Alvin, Joseph, at ang iba pa sa revelasyon na ito.
Sino ang mag-aakala na may ganito palang nakaraan ang matandang babae? Lumunok ng malalim si Baron, ang emperador ng puting USA, bago niya sinabi, matandang ginang Zo, sino ba ang nakakaalam na napakabangis mo? Pinatay mo pa ang asawa mo. Alam kong baliw ka, pero hindi ko inaasahan na magiging baliw ka para patayin ang asawa mo. Siya mismo ang may kasalanan, pang-uuyam ni Helena bago niya sinabi, palagi ko na lang itong binabaliwala kapag naglalako siya sa labas. Sino ang mag-aakala na magiging ganito siya kalakas ang loob na ibalik sila sa ating tirahan? Ako, si Helena, ay magiging matlang kung hindi ko siya papatayin. Sa sandaling ito, mabilis na binago ng matabang matandang lalaki na si Maki, ang Thunder Hurricane Celestial Emperor, ang usapan. Tara na. Kung mananatili tayo rito at mag-uusap, maaabutan tayo ng Heavenly Pool Palace. Naabutan na nila tayo, sabi ni Joseph pagkasabi ni Maki. Lumingon siya para tingnan ang tila walang laman na abot tanaw. Swoosh! 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 Pagkarinig pa lang ng boses ni Joseph, umalangaw-ngaw sa ere ang sipol ng hangin. Sa isang kisap mata, 9 na tao ang nakapalibot kay Alvin at sa iba pa. Hindi na kailangang sabihin pa, ang 9 na tao ay si Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Palace, at ang 8 pang Heavenly Pool Palace na may titulong Celestial Emperors. Guru. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang matuklasan niyang kasama si Sultan sa grupo ng mga taong nakapalibot sa kanila. Dahil dito, alam niyang nasira ang kanyang plano. Kasabay nito, narinig ni Alvin ang voice transmission mula kay Helena. Alvin, anong nangyari? Akala ko ba sinabi mong wala rito ang Verdant Prairie Celestial Emperor at ang Howling Heaven Celestial Emperor? Nandito silang lahat. Hindi. Hindi ako sigurado. Baka may nangyari sa taong kinuha ko para akitin silang palayo, sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi niya inakalang sinasadyang sirain ng taong kinuha niya ang kanyang plano. Tutal, hindi naman niya kukunin ang taong iyon kung itinuturing niyang hindi maaasahan ang taong iyon. Kaya naman, medyo sigurado siyang may nangyari na sa taong iyon bago pa man makapagpadala ng mensahe ang taong iyon kay Sultan at sa Howling Heaven Celestial Emperor. Gayun din, ang iba, maliban kay Joseph, ay nagpadala rin ng mga voice transmission kay Alvin, at tinatanong siya tungkol sa nangyari. Mapait na sumagot si Alvin, may nangyaring mali sa plano ko. Sa sandaling ito, ang tingin ni Darwin ay napunta kay Chris matapos niyang sumulyap kay Joseph. Chris! Yumuko ka pa nga ng napakababa para makipagtulungan kay Alvin para iligtas si Daylan. Dati, hinanap ni Chris si Darwin upang hilingin ang pagpapalaya kay Daylan at sa kanyang asawa. Gayunpaman, tinanggihan niya ang kahilingan ni Chris. Kaya naman, napagpasyahan niya ito nang makita niya si Chris kasama si Daylan at ang iba pa. Walang pakialam na sinabi ni Chris, hindi ko kilala si Daylan. Nandito lang ako dahil kay Alvin. Nabigla si Darwin sa mga sinabi ni Chris. Nangangahulugan ito na lumapit sa kanya si Chris dati dahil din kay Alvin. May bahid ng pagkagulat sa kanyang mga mata nang tumingin siyang muli kay Alvin. Nang makabawi siya ng kanyang katinoan, tinanong niya, Chris, gagawin mo bang kaaway ang Heavenly Pool Palace? Ang iyong kilos ba ay kumakatawan sa iyo lamang o sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven? Mahalaga ba iyon? Maaari mong bigyang kahulugan ang mga kilos ko ayon sa gusto mong mangyari. Sabi ni Chris na may bahagyang ngiti. Kung hindi dahil sa kanyang kapatid na si Edmund, ang makalangit na Savage Celestial Emperor, alam niyang hindi magtatanong si Darwin kung ang kanyang mga kilos ay kumakatawan sa makalangit na palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit. Sa pagkakataong ito, hindi na nakapagpigil si Zenaida. Tinitigan niya ng masama si Alvin nang may pamumula ng mga mata habang nagtatanong ng may pagngangalit ng mga ngipin, Alvin. Bakit mo pinatay ang anak ko? Ano ba ang ginawa niya sa iyo? 3,337. Matapos makinig kay Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace kanina, nagawa ni Zenaida na pag-isahin ang ilang bagay. Dahil nakaligtas ang matanda sa ikatlong palapag at ang 2 kahangahangang disipulo sa ikalawang palapag, sigurado siyang hiniling ni Alvin sa mga tinaguriang Celestial Emperor na huwag silang patayin.
Kung hindi, dahil sa kanilang pabago-bagong ugali, hindi sana nila patatawarin ang mga gwardya ng bilangguan. Nangangahulugan ito na hindi na kailangang patayin ang mga gwardya sa unang palapag. Gayunpaman, namatay na ang kanyang anak at ang matanda sa ikatlong palapag. Nalaman niya na si Bino, ang Profound Eye Celestial Emperor, ang pumatay sa matanda sa ikatlong palapag. Hindi niya alam kung bakit pinatay ang matanda, ngunit sigurado siyang hindi pinatay ni Alvin ang kanyang anak dahil sa pangangailangan ng ipatawag niya ang dalawang Ning Dragon. Parang sinasadya niyang naglaan ng oras para lang patayin ang kanyang anak. Bakit? Tanong muli ni Zenaida sa mahinang boses. Bagamat nagulat si Alvin sa pagbabago ng plano, hindi siya natakot. Kung kinakailangan, hihiramin niya ang lakas ng 5 banal na elemento upang harapin ang mga tinaguriang Celestial Emperor mula sa Heavenly Pool Palace. Alam niyang ang pagbubunyag ng katotohanan na taglay niya ang 5 banal na elemento ay hindi naiiba sa paghuhukay ng sarili niyang libingan. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian dahil kailangan niyang iligtas ang mga magulang ni Tanya at pangalagaan ang kanyang buhay. Batay sa kislap ng Hungarian pumatay sa mga mata ni Darwin, malinaw na walang balak si Darwin na hayaan siyang mabuhay. Kasunod nito, tumingin si Alvin kay Lane at walang pagmamadaling sumagot, maraming beses niya akong sinubukang patayin. Bakit masama kung papatayin ko siya? Kung hindi niya ako sinubukang patayin, hindi ko sana siya papatayin dahil siya ang pangalawang senior brother ni Tanya. Nabigla si Zenaida sa mga sinabi ni Alvin. Bagamat hindi niya makumpirma kung tinangka ni Junlei na patayin si Alvin, may kutob siyang nagsasabi ito ng totoo. Tutal, hindi naman niya pinatay ang dalawang kahangahangang disipulo sa ikalawang palapag. Kung walang alitan sa pagitan niya at ng anak nito, malamang ay hindi niya sana pinatay ang anak nito. Gayunpaman, bilang ina ni Junlei, paano masisisi ni Zenaida ang kanyang anak, lalo na ngayong patay na ito? Malamig ang kanyang tingin at parang hindi na siya makapaghintay na punitin si Alvin nang sabihin niya, dahil pinatay mo ang anak ko, ipaghihiganti ko siya ngayon. Pagkatapos magsalita ni Zenaida, kumislap ang mga lilang kidlat sa paligid niya. Naglalabas din siya ng nakatakot na enerhiya. Walang pakialam na sinabi ni Alvin, pumila ka. Hindi lang ikaw ang gustong pumatay sa akin. Dahil nagpa siya si Alvin na gawin ang lahat, wala siyang takot. Paano kung si Zenaida ay isang may titulong Celestial Emperor? Hindi naman sa ngayon ay hindi pa siya nakapatay ng isang may titulong Celestial Emperor. Bukod dito, ang lakas ni Zenaida ay dapat nakapantay ni Winfred, ang 100 variant Celestial Emperor, na kanyang napatay. Habang naghaharap sina Alvin at Zenaida, nagpadala si Sultan ng voice transmission kay Alvin. Alvin, sumali ka ba talaga sa Heavenly Pool Palace para lang palayain si Joseph? Guro, humihingi po ako ng paumanhin. Tunay na nakaramdam ng pagkakasala si Alvin tungkol kay Sultan. Tutal, taos-puso naman ang pakikitungo at pag-aalaga ni Sultan sa kanya noong nasa Heavenly Pool Palace siya. Alam niyang inilagay niya si Sultan sa isang mahirap na sitwasyon dahil sa kanyang mga ginawa. Ipinaliwanag niya. Totoo na sumali kami ni Tanya sa Heavenly Pool Palace para palayain ang mga bilanggo. Gayunpaman, hindi ito para palayain si Brother Pemberton. Bagamat matagal ko nang kilala si Brother Pemberton, hindi ko alam na nakakulong pala siya rito hanggang kamakailan lamang. Kung hindi ka nandito para kay Joseph, nandito ka ba para palayain si Daylan? Tanong ni Sultan. Tama, tapat na sagot ni Alvin, sumama kami ni Tanya sa Heavenly Pool Palace hindi lamang para iligtas si Senior Daylan, kundi narito rin kami para palayain si Senior Diana. Sila ang mga magulang ni Tanya. Nanghihinayang na sinabi ni Alvin, Guro, pasensya na. Inaamin kong may lihim akong motibo sa pagsali sa Heavenly Pool Palace. Gayunpaman, taos-puso akong nakaramdam ng pagiging kabilang sa iyo at sa iba pang mga senior. Sa unang pagkakataon sa mahigit 200 taon mula nang umakyat ako sa isang Devata realm, parang nasa bahay ako. Gayunpaman, kailangan ko talagang palayain ang mga magulang ni Tanya. Pasensya na talaga kung kailangan kong umalis sa Heavenly Pool Palace sa ganitong paraan. Sana lang ay hindi magdulot ng problema sa iyo at sa aking mga senior ang aking mga aksyon. Bumantong hininga si Sultan sa loob-loob.
Pagkatapos ng isang segundo, sumagot siya, "Hanggal na bata, dapat ay kinausap mo ako tungkol dito. Mas madali sana natin itong naayos sa tulong ni Yasi." Bagamat hindi ako tumutol sa pagkakakulong kay Dylan at sa kanyang asawa, hindi ibig sabihin na sumasang-ayon ako rito. Maaari sana kaming tumulong ni Yasi na palayain sila. Gayunpaman, talagang lumampas ka sa hangganan ng palayain mo si Joseph, ang iba pang tinaguri ang Celestial Emperors, at marami pang iba para lang iligtas ang mga magulang ni Tanya. Bukod dito, personal na banihag ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven si Joseph. Sa pagpapalaya kay Joseph, magdudulot ito ng galit ng Heavenly Emperor. Dahil lumala na ang sitwasyon sa ganitong antas, hindi kita matutulungan ng hayagan. Tutal, kailangan ko pa ring isaalang-alang ang iyong mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae. Bumantong hininga siyang muli pagkatapos niyang magsalita. Guro. Mas lalong nakaramdam ng pagkakasala si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Sultan. Inihanda na niya ang sarili para sa pagtalikod ni Sultan sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na magiging grito kaunawa si Sultan at gusto pa nga niya itong tulungan. Agad na bumuhos ang halong init at pagsisisi sa kanyang puso. Maya-maya, sinabi niya, "Guro, gawin mo na ang kailangan mong gawin. Hindi mo kailangang maging maawa sa akin. Alvin, wala kang pagkakataon laban sa kanila." Sabi ni Sultan. Bahagyang ngumiti si Alvin nang marinig ang mga sinabi ni Sultan bago niya sinabi, "Wala ka bang tsansa? Tingnan natin." Nagulat si Sultan sa tugon ni Alvin. Napaisip siya kung may nakatagong trahedya ba si Alvin. Kung hindi, bakit ganoon na lang ang kumpiyansa ni Alvin? Naguguluhan siya. Bagamat napatay ni Alvin si Winfred, ang 100 Variant Celestial Emperor, sinabi sa kanya ni Alvin na nagawa niya lang ito dahil sa kapabayaan ni Winfred. Bukod dito, hindi isa o dalawang may titulong Celestial Emperor ang kaharapin ni Alvin ngayon, kundi siyam na may titulong Celestial Emperor ang kaharap niya, kasama na siya. Sa sandaling ito, ang Profound Heaven Celestial Emperor, na mukhang mas bata pa sa kanyang edad, ay malamig na nagsabi, "Alvin, papatayin kita agad sa Prodigy Arena kung alam kong isa kang traidor." Hindi nasiyahan ang Profound Heaven Celestial Emperor kay Alvin simula nang patayin ni Alvin ang kanyang panganay na disipulo, si Jordan. Ngayong nalaman niyang si Alvin ay isang traidor na sumali lamang sa Heavenly Pool Palace para iligtas si Joseph, labis siyang nanghinayang na hindi niya pinatay si Alvin noong panahong iyon at iniligtas ang kanyang disipulo. "Patayin mo ako." Bahagya nang umiti si Alvin. "Sa tingin mo kaya mo yan?" Ang emperador ng langit na nasa malalim na langit, na nabuhay ng matagal, ay nagalit sa mga salita ni Alvin. Tumingin siya kay Zenaida at sinabing, "Tutulungan kitang patayin si Alvin." Mariin siyang tinanggihan ni Zenaida. "Hindi. Gusto ko siyang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Tingnan natin kung mas mabilis ka kaysa sa akin." Galit na galit ang Profound Heaven Celestial Emperor kaya't sinamantala pa niya ang pagkakataong patayin si Alvin mula kay Zenaida. Kung nilalamon siya ng galit, hindi niya sana ginawa ang ganoong bagay. "Tyson, ang lakas ng loob mo." Ungol ni Zenaida. Si Tyson ang Profound Heaven Celestial Emperor. Hindi gaanong kilala ng maraming tao ang kanyang pangalan sa Heavenly Pool Palace. Bukod sa mga tinaguri ang Celestial Emperor sa palasyo, iilang matatanda lamang na nakakakilala sa kanya noong mga unang panahon ang nakakaalam ng kanyang pangalan. Sa sandaling ito, sinabi ni Darwin, "Tama na. Zenaida, kaya mo nang patayin si Alvin. Pagkatapos mo, tulungan mo si Tyson na hulihin si Joseph. Yuhan, harapin mo si Bino. Siguradong nandito si Chris para sa akin kaya ako na ang bahala sa kanya." Mahinahong nagpatuloy si Darwin sa pagbibigay ng mga tagubilin. "Sultan, ikaw ang bahala sa White Deer Celestial Emperor. Charles, ikaw ang bahala sa Swirling Cloud Celestial Emperor. Bane, ang Golden Flower Celestial Emperor ay iyon na. Joaquin, harapin ang Thunder Hurricane Celestial Emperor. Jolan, ikaw ang aming magiging dagdag na kawal. Malaya kang tumulong sa sino mang nangangailangan nito. Subukan mong hulihin silang lahat sa pinakamabilis na panahon. Kung ang Dylan na iyon mula sa Heavenly Sword Mountain ay maglakas loob na tumakas, patayin mo agad siya.
Sa sandaling ito, makikita kung bakit si Darwin ang pinuno ng siyam na may titulong Celestial Emperor. Nang matapos niya silang turuan, sinabi niya, "Sumakay kayo." Swoosh! Swoosh! Pagkarinig pa lang ng boses ni Darwin, lahat ng may titulong Celestial Emperor mula sa Heavenly Pole Palace ay kumilos, maliban kay Darwin. Tiningnan niya si Chris nang may seryosong tingin. Samantala, tila nag-iba si Zenaida bilang isang kidlat na kulay lila habang sumusugod patungo kay Alvin. "Alvin, buhay para sa buhay. Papatayin kita at ipaghihiganti ko ang anak ko. Joseph, tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin." Sigaw ni Tyson, ang Profound Heaven Celestial Emperor, habang sumusugod patungo kay Joseph. Gaya ng itinagubilan ni Darwin, ang Cold Gloom Celestial Emperor ay sumugod patungo kay Bino, ang Profound Ice Celestial Emperor, na ang lakas ay pangalawa lamang kay Joseph sa anim na may titulong Celestial Emperor. Makikita na may ilang naisip si Darwin sa kanyang kaayusan nang utusan niya ang dalawa sa kanyang pinakamalakas na nasasakupan na harapin ang dalawang pinakamalakas na may titulong Celestial Emperor na nakatakas mula sa Thousand Chains Prison. 3,338. Swoosh! Swoosh! Ang Heavenly Pool Palace na tinaguri ang Celestial Emperors ay lumipad patungo sa kani-kanilang mga target sa sandaling matapos magsalita si Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace. Gayundin, ang mga tinaguriang Celestial Emperor mula sa grupo ni Alvin ay humakbang paarap upang harapin ang kanilang mga kalaban. Tanging sina Alvin, Joseph, at Dylan lamang ang nanatili sa isang grupo. Dahil dito, sina Zenaida, ang walang-awang emperador na Celestial, at Tyson, ang malalim na langit na emperador na Celestial, ay sumugod sa iisang direksyon kahit na magkaiba ang kanilang mga target. "Mas pinapadali nito ang mga bagay para sa akin," sabi ni Joseph nang makita niya sina Zenaida at Tyson na lumilipad patungo sa kanila. Alam niyang gustong patayin ni Zenaida si Alvin, kaya naman, bago pa man niya harapin si Tyson, itinaas na niya ang kanyang kamay at ginawang mga haligi ng enerhiya ang kanyang enerhiya ng mas taasa upang mahuli si Zenaida. "Joseph, dapat mong alalahanin ang iyong sarili sa halip na alagaan si Alvin," pangungutya ni Zenaida. Ang kanyang enerhiya ay biglang lumabas sa kanyang katawan na parang kadena ng mga dragon na kidlat at tumama sa mga haligi ng enerhiya. Gayunpaman, paano niya madaling masisira ang mga haligi ng enerhiya ni Joseph? Mas malakas si Joseph kaysa kay Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace, kaya hindi naging mahirap para sa kanya na pigilan si Zenaida habang nakikipag-ugnayan siya kay Tyson. Inatake ni Zenaida ang mga haligi ng enerhiya gamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit maliliit na bitek lamang ang kanyang naiwang mga ito. Marahil, makakawala siya kung patuloy niya itong aatakehin, ngunit matatagalan pa bago niya ito magawa. Kumunat ang kanyang ekspresyon nang maisip niya ang katotohanan ito. Di nagtagal, inilabas niya ang kanyang Emperor-grade celestial weapon at paulit-ulit na hinampas ang mga haligi ng enerhiya na nakakulong sa kanya. Boom! Dumagundong ang kulog sa ere nang biglang nagsanib puwersa at sumabog ang mga lilang kidlat sa holang nilikha ni Joseph. Batay dito, makikita na ginagawa ni Zenaida ang lahat para makalaya sa pinakamabilis na paraan. Samantala, huminga ng malalim si Alvin. Ang teknik na ito. Pinagsama ni Brother Pemberton ang dalawang triple fuse na lalim mula sa batas ng mundo. Hindi nakakapagtaka na mas malakas si Joseph kaysa kay Darwin. Talagang mataas ang kanyang pangunawa sa batas. Gayunpaman, kahit na talagang malakas ang batas ng mga depensa ng mundo, ang kapangyarihan nito sa pagsalakay ay tunay na mahina. Napakataas ng pag-unawa ni Joseph sa batas ng mundo kaya't kahit ang emperador ng langit ng walang hanggan ay hindi siya kayang patayin. Napakataas ng kanyang pag-unawa sa batas kaya kung mayroon siyang parehong antas ng pag-unawa sa isa sa apat na kataas-taasang batas, mas malakas siya kaysa sa maraming tinaguriang emperador ng langit sa Devata Realms. Kahit na ito ay isang ordinaryong batas elemental lamang, o isang mas mahinang batas na hinango, sa ganoong antas ng pag-unawa, mas malakas pa rin siya kaysa sa maraming tinaguriang emperador ng langit. Si Tyson, na ang lakas ay pangalawa lamang kay Darwin, ay hindi basta-basta napapabayaan.
Ang kanyang origin energy na pinalakas ng fundamental profundity mula sa batas ng pagkawasak ay daloy patungo kay Joseph. Boom! Natural lamang na nabigo ang atake ni Tyson na masira ang depensa ni Joseph. Bagamat naunawaan niya ang batas ng pagkawasak na may mataas na kapangyarihang opens iba, paano niya aasahang masira ang depensa ni Joseph o matatalo si Joseph kung kahit ang emperador ng langit ng walang hangganang langit ay hindi kayang patayin si Joseph? Madaling nakadepensa si Joseph laban sa mga atake ni Tyson habang pinipigilan niya si Zenaida. Inayos pa niya ang mga bitek sa mga halijing nakakulong kay Zenaida ng sabay. Joseph! Sigaw ni Zenaida. Kumulo ang dugo niya nang makitang naglalaho ang mga bitek sa mga haligi. Nawala ng saysay ang mga nakaraang pagsisikap niya. Mukhang minamaliit ko si Brother Pemberton, naisip ni Alvin sa sarili habang pinapanood si Joseph na madaling makitungo sa dalawang may titulong Celestial Emperor. Dahil hindi niya kailangang gumawa ng kahit ano sa pagkilos ni Joseph, nagkaroon pa siya ng oras para tingnan ang mga labanan ng iba pang may titulong Celestial Emperor. Sa oras na ito, lahat ng mga tinaguri ang Celestial Emperor ay nakikibahagi sa kani-kanilang mga labanan maliban kina Darwin at Chris, ang Jadebow Celestial Emperor, na nagkatitigan mula sa malayo. Inilipat ni Alvin ang kanyang tingin sa Cold Gloom Celestial Emperor, isa sa tatlong babaeng may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace. Katulad ni Tyson, ang kanyang lakas ay pangalawa lamang kay Darwin sa Heavenly Pool Palace. Nakasuot siya ng mahabang itim na roba, at ang kanyang mahaba at malasotlang buhok ay nakawit sa kanyang likod. Sa sandaling ito, isang malamig na ekspresyon ang makikita sa kanyang maislan at magandang mukha. Ang kanyang tingin ay kasing lamig ng pagkabigla na tila naging isang madilim na enerhiya habang sumusulyap siya kay Bino, ang Profound Eye Celestial Emperor. Naningkit ang mga mata ni Alvin nang makita ito. Ito ang batas ng kadiliman. Bukod sa apat na kataas-taasang batas, ang 5 elemental na batas at ang mga hinainggong batas nito, may iba pang mga batas na lampas sa mga kategoryang ito. Ang mga batas na ito ay ang batas ng kadiliman, ang batas ng liwanag, at ang batas ng pagkawasak. Sa sandaling ito, inihagis ng Cold Gloom Celestial Emperor ang lalim mula sa batas ng kadiliman. Agad na binalot siya at si Bino ng kadiliman, na bumuo ng isang maliit na larangan ng labanan para sa kanila. Para kay Bino, madilim na ang paligid, at halos hindi niya makita ang kanyang paligid. Sa kabilang banda, ang mga nasa labas ay malabo lamang makakita ng dalawang figure sa gitna ng dilim. Sabi ni Bino, tila hindi nababahala sa madilim niyang paligid, nabalitaan ko na ang Cold Gloom Celestial Emperor mula sa Heavenly Pool Palace ay nagsanib ng ilang kalaliman at lumikha ng Dark-filled profundity. Kahanga-hanga ka. Habang nagsasalita siya, isang nakakapangilabot na lamig ang kumalat sa hangin. Boom! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang nakakapangilabot na enerhiya ay sumasalungat sa isa pang alon ng enerhiya. Bumalik ka sa iyong tunay na anyo, malamig na sabi ng Cold Gloom Celestial Emperor, kung hindi, hindi ka magiging kapantay ko. Bueno, dahil ang bait-bait ng tanong mo. Sabi ni Bino na may bahid ng pangungutya. Pagkatapos noon, inilipat ni Alvin ang kanyang atensyon sa kanyang guro, si Sultan, ang emperador ng langit sa Luntiang Prairie, at si Baron, ang emperador ng langit sa Puting USA. Sa simula, tila pantay ang kanilang pagkakatugma. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nakakuha ng kalamangan si Sultan. Lumipat si Baron mula sa opensa patungo sa depensa, gamit ang malalakas na depensa mula sa batas ng mundo. Sa makatuwid, kahit na mas malakas ang kapangyarihang pang-opensa ni Sultan, wala siyang magawa laban sa mga depensa ni Baron. Kung tutuusin, kahit si Darwin ay hindi kayang labagin ang mga depensa ni Baron para patayin siya. Hindi nakakagulat na hindi nagawang labagin ni Sultan ang mga depensa ni Baron. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang makita niyang magkatabla sina Sultan at Baron. Kasunod nito, tiningnan niya ang mga labanan ng iba pang tinatawag na Celestial Emperors. Matindi ang labanan ni Bart, ang Swirling Cloud Celestial Emperor, at Charles, ang Martial Dragon Celestial Emperor. Sa isang punto, nagawa ni Bart na mapilit si Charles.
Si Helena, ang Golden Flower Celestial Emperor, ay tila pantay ang katapat sa Smoke Wave Celestial Emperor. Sus Mariosep. Sa sandaling ito, napansin ni Alvin ang isang matangkad at balingkinitang binata na may ordinaryong anyo na sumusulyap kay Bart na parang bola ng apoy na may mga matang kumikinang na parang lobo. Dahil sa kanyang intervention, si Bart, na nakamit ang kalamangan, ay nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Kailangan na ngayong labanan ni Bart ang dalawang tinaguriang Celestial Emperor ng mag-isa. Jolan, ang umaalog na emperador ng langit na Celestial. Bagamat hindi pa nakikilala ni Alvin ang ilan sa mga tinaguriang emperador ng langit sa Palasyo ng Langit, hindi naman mahirap matukoy ang ilan sa kanila. Lumabas kayo. Tinawag ni Alvin ang dalawang Ning Dragon na may naisip na tulong kay Bart. Samantala, si Dylan ay nakatayo sa tabi ni Joseph nang walang magawa. Bagamat makapangyarihan siya, halos kapantay lamang ito ng isang may titulong Celestial Emperor. Paano niya makakalaban ang alinman sa mga may titulong Celestial Emperor na ito? Napangiti na lamang siya ng mapait habang pinapanood ang mga labanan sa kanyang paligid. Nang tinutulungan ni Alvin si Bart, nakatanggap siya ng isang voice transmission. Alvin, nabalitaan ko mula kay Santino na umakyat ka mula sa planetang Yanhuang sa Yanhuang Realm. Totoo ba iyon? Kasabay nito, nahalata ni Alvin na sadyang pinipigilan ni Jolan ang kanyang lakas at pinapabagal ang kanyang bilis. Oo, gulat na sagot ni Alvin. Pagkatapos, nagtanong siya ng may kuryosidad, Senior Jolan, narinig mo na ba ang tungkol sa nobelang Paglalakbay sa Kanluran? Paglalakbay patungong Kanluran. Sandaling natigilan si Jolan. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, ngumiti siya at sinabing, sabi ni Santino, ipinanganak ka raw ilang daang taon pagkatapos siyang ipanganak. Tila nakaligtas ang paglalakbay patungong Kanluran sa paglipas ng mga taon. Kaya, narinig mo na ang tungkol sa Journey to the West. Natigilan si Alvin. Hindi niya inaasahan na malalaman ito ni Jolan. Siyempre naman. Ang paglalakbay patungong Kanluran ay nagmula sa akin. Nagmula ito sa pamana at mga sekretong kodigo na iniwan ko sa planetang Yanhuang, sabi ni Jolan habang may bahid ng nostalgia na sumilay sa kanyang mga mata. 3,339. Lingid sa kaalaman ng iba pang mga tinaguriang Celestial Emperor ng Heavenly Pole Palace na nasa gitna ng kani-kanilang mga labanan, si Jolan, ang Howling Heaven Celestial Emperor, ay nakikipag-usap kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission tungkol sa isang nobela sa makamundong kaharian, ang Journey to the West. Kaya, ang mga elemento sa Journey to the West ay nagmula sa mga sekretong kodigo na iniwan mo. Tanong ni Alvin. Oo. Bahagyang tumanggo si Jolan bago walang magawang sinabi, gayunpaman, hindi ko inaasahan na luluwalhatiin ng kaibigan ni Santino ang unggoy na iyon sa ganoong antas. Gayunpaman, ang mga kakayahan ng unggoy na iyon na naitala sa Journey to the West ay lubos na makatwiran. Isa siyang Panginoon na kayang makalusot sa kalangitan. Bahagyang may bahid ng paggalang ang makikita sa kanyang mga mata malapit sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Ang author ng Journey to the West, si Wu Cheng'en, ay mula sa dinastiyang Ming. Katulad ni Senior Brother Santino, ipinanganak siya noong 1500 AD. Magkatugma ang timeline at ang tauhan. Tila ang Journey to the West ay talagang may malapit na kaugnayan kay Jolan, naisip ni Alvin sa loob-loob. Alvin, masyadong malaki ang gulo na idinulot mo ngayon. Kung hindi, natulungan sana kita dahil pareho tayo ng pinanggalingan, buntong hininga ni Jolan. Natigilan si Alvin sa mga sinabi ni Jolan. Hindi niya inaasahan na si Jolan, na mukhang malayo, ay magiging mabait. Hindi kita sasalakayin. Tumakas ka kung may pagkakataon ka, dagdag ni Jolan. Pagkabasag ng kanyang boses, muling inatake ni Jolan si Bart, ang Swirling Cloud Celestial Emperor. Umuulan ng nagliliyab na apoy ang natatarantang si Bart habang dali-dali niyang ipinagtatanggol ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang boses ni Chris sa mga tainga ni Alvin. Ikaw Darwin. Ako, si Chris, ay gustong makita kung ano ang kaya mong gawin. Pagkasabi ni Chris, biglang lumabas ang asol na enerhiya mula sa kanyang katawan at bumuo ng isang higanteng espada na bumagsak kay Darwin.
Ang makalangit na savage celestial emperor na si Edmund ay may napakagandang reputasyon. Bilang kanyang nakababatang kapatid, umaasa akong hindi mo ako bibiguin, matamlay na sagot ni Darwin. Kumislap siya at lumapit kay Chris na parang isang berdeng buhawi. Sa isang kisap mata lamang, nagbanggaan at naglaban ng matindi sina Darwin at Chris. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, napunta si Chris sa isang hindi magandang posisyon. Malinaw na mas mahina siya kaysa kay Darwin. Gayunpaman, ang matibay na batas ng tubig na kanyang naunawaan ay sapat na upang pigilan si Darwin dahil kinailangan ni Darwin na pigilan ang pagpatay sa kanya. Chris, parang binibili mo lang ang oras para sa kanila. Natanto ni Darwin ang pangyayari ng sandaling iyon habang dumidilim ang kanyang ekspresyon. May bahid ng kawalan ng magawa ang sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Kahit alam niya ang tunay na intensyon ni Chris, wala siyang magagawa dahil hindi niya mapapatay si Chris. Ang mga kahihinatnan ng pagpatay kay Chris ay magiging mapaminsala. Si Edmund, ang Heavenly Savage Celestial Emperor, ay kilalang mapagtanggol sa kanyang nakababatang kapatid at tiyak na magdudulot ng kaguluhan sa Heavenly Pool Palace kung papatayin niya si Chris. Noon, bago naging isang tituladong emperador ng langit si Chris, muntik na siyang mapatay ng isang tituladong emperador ng langit mula sa isang puwersang nasa antas langit. Sa sobrang galit ni Edmund, sinugod niya ang puwersang nasa antas langit ng mag-isa, pinatay ang tituladong emperador ng langit na muntik nang mapatay si Chris, at malubhang nasugatan ang marami sa mga tituladong emperador ng langit ng puwersang nasa antas langit na iyon. Pagkatapos noon, kumalat ang kanyang reputasyon na parang apoy. Sa makatuwid, maliban kung talagang kinakailangan, ayaw ni Darwin na patayin si Chris. Ayaw niyang pukawin si Edmund. Bagamat sinusuportahan siya ng emperador ng langit ng walang hangganang langit na kanyang lolo sa ina, ayaw niyang lumikha ng hindi kinakailangang alitan. Tutal, kung makikialam ang kanyang lolo, uupo ba ang emperador ng langit ng nag-iisang mapanirang langit at walang gagawin? Siyempre, hindi. Bago pumasok at tumakas ang emperador ng langit ng nag-iisang mapanirang langit mula sa impyerno ng Ozure, ang kanyang lolo ay hindi pa kayang makipaglaban sa emperador ng langit ng nag-iisang mapanirang langit. Ngayong naayos na ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven ang kanyang panahon sa Ozure Hell, walang duda na mas lumakas pa siya. Ayon sa kanyang lolo, may posibilidad na nakamit na ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven ang pagiging Diyos. At pinatay ang tituladong Celestial Emperor na muntik nang pumatay kay Chris. Pagkatapos ng labanang iyon, ang reputasyon ng Heavenly Savage Celestial Emperor ay kumalat na parang apoy. Kaya naman, ayaw ni Darwin na pukawin si Edmund kung hindi kinakailangan. Bagamat wala siyang laban kay Edmund, hindi siya kinatatakutan ni Darwin. Tutal, sinusuportahan siya ng Heavenly Emperor of Boundless Heaven. Ang kanyang lolo sa ina. Alvin, umalis ka na. Umalangaw-ngaw ang boses ni Chris sa isip ni Alvin, hinihimok siyang tumakbo. Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang napakunot ang noo ni Alvin habang sumusulyap kay Joseph at sa iba pang mga tinaguriang Celestial Emperor. Hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa iba pang mga tinaguriang Celestial Emperor, ngunit medyo atubili siyang iwan si Joseph. Tutal, hindi lang sila magkakilala, kundi kamag-anak din ni Joseph ang lolo ni Tanya na si Anika. Kung naayon sa plano ang lahat, at naakit ang guro at ang Howling Heaven Celestial Emperor, madali sana para sa ating lahat na makatakas. Ngunit ngayon, natigil tayo sa isang pagkakatabla. Dumilim ang ekspresyon ni Alvin habang tinitingnan ang sitwasyon na lumala ng hindi niya kontrolado. Alvin, isama mo si Daylan at umalis ka na. Agad na umalangaw-ngaw ang boses ni Joseph sa tainga ni Alvin. Kahit na umalis kayong dalawa, wala silang magagawa sa atin. Kung hindi, tukulong nila tayong muli. Kung tungkol naman kay Chris, hindi siya pinangangahas ni Darwin na saktan. Mas panatag ako kung aalis ka. Kapag lumakas ka na sa hinaharap, maaari kang bumalik para sa amin. May tiwala ako sa iyo. Gusto ni Joseph na umalis sina Alvin at Daylan upang hindi mawalan ng kabuluhan ang lahat ng kanilang pagsisikap. Hindi mahalaga kung mabilanggo siyang muli. Nagatubili si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Joseph.
Kasabay nito, iba't ibang boses ang nagsimulang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Alvin, makinig ka kay matandang Pemberton at umalis ka. Anak, tumakas ka. Hihintayin namin ang iyong pagliligtas sa amin. Ang mga tinig na ito na humikayat sa kanya na umalis ay nagmula sa iba pang 5 tinaguriang Celestial Emperor na nakatakas mula sa Thousand Chains Prison, ang Golden Flower Celestial Emperor, ang White Deer Celestial Emperor, ang Swirling Cloud Celestial Emperor, ang Thunder Hurricane Celestial Emperor, at ang Profound Eye Celestial Emperor. Alam ni Alvin na kinausap na sila ni Joseph at hiniling niya sa kanila na hikayatin siyang umalis. Huminga siya ng malalim bago tuluyang sinabi, Senior Daylan, tara na. Ito na lamang ang natitirang pagpipilian ni Alvin. Kung hindi siya aalis kasama ang mga magulang ni Tanya, tiyak na mamamatay silang tatlo habang ang 6 na iba pang may titulong Celestial Emperor ay muling makukulong. Plano niyang gamitin ang kapangyarihan ng 5 banal na elemento, ngunit tila hindi na ito kailangan ngayon. Kahit World Cleansing Divine ay naisip na hindi na ito kailangan. Paano sila? Tanong ni Daylan, at ubiling umalis. Hindi niya alam na si Alvin at ang iba pa ay nag-usap pala sa pamamagitan ng voice transmission. Magiging maayos din si Senior Chris, hindi maglalakas loob si Darwin na saktan siya. Kung tungkol naman kay Brother Pemberton at sa iba pa, ang pinakamasamang sitwasyon ay makukulong silang muli. Gayunpaman, tiyak na ililigtas ko sila sa hinaharap. Kung pareho tayong mananatili rito, tiyak na mamamatay tayo. Bukod pa rito, kung pareho tayong nandito, hindi makakalaban ni Brother Pemberton ang lahat ng kanyang lakas, sabi ni Alvin. Tumanggaw si Daylan. Alam niyang tama si Alvin. Tara na. Nang makita sina Alvin at Daylan na nagtatangkang tumakas, sumigaw si Darwin, Jolan, patayin mo sila. Bamantong hininga si Jolan sa loob-loob. Tumigil siya sa pag-atake kay Bart at naging bola ng apoy at bumaril sa kalangitan patungo kina Alvin at Daylan na parang nagliliyab na bulalakaw. Bang! Nasa kalagitnaan na ng kalangitan si Jolan nang bumangga siya sa isang harang na biglang itinayo sa harap niya. Bahagyang nayanig ang harang habang siya ay tumalbog pabalik. Mukha siyang nahiya sandali bago lumapit kay Joseph na pumihil sa kanya sa paghabol. Naging malungkot ang ekspresyon ni Joseph. Mas tumindi ang pressure sa kanya dahil mag-isa na siyang nakikipaglaban sa 3 may titulong Celestial Emperor. Sumigaw siya, sige. Hindi na nagtagal sina Alvin at Daylan at mabilis na tumakas. Sa kasamaang palad, bago pa sila makalayo ng husto, isang figure ang lumitaw, na hamarang sa kanilang daan. Umatras si Alvin habang sinusuri ang figure na naglalabas ng mapanganib na aura. Ang lalaki ay may katamtamang pangangatawan at nakasuot ng sombrerong kawayan at mahabang abuhing roba. Ang aura na inilabas ng lalaki ay mabigat at malungkot, hindi naiiba sa aura sa life or death platform. Umatras din si Daylan na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kaya, ikaw siguro ang aking nakababatang kapatid. Isang malamig, walang pakialam, ngunit mahinang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Gumalaw ang lalaki, ipinakita ang isang puti at balingkinitang kamay habang tinatanggal ang sombrerong kawayan. Di nagtagal, isang walang kapantay na kagandahan na may maliwanag at malinaw na mga mata ang lumitaw sa harap ni Alvin. 3,340. Kaya, ikaw siguro ang aking nakababatang kapatid. Sa sandaling marinig niya ang mga salitang ito, agad na nalaman ni Alvin kung sino ang babae. Siya ay walang iba kundi si Yana, ang anak na babae ni Sultan at panganay na disipulo. Isa rin siya sa 3 head warden sa Thousand Chains Prison at ang Pavilion Master ng Life or Death Pavilion sa Thousand Chains Prison. Hindi niya inaasahan na ang pinakamatandang senior sister na hindi pa niya nakikilala noon ay lilito sa oras na ito, na haarang sa kanyang daan. Sa huli, napangiti na lamang si Alvin nang may pag-aalinlangan at sinabi sa walang magawang tono, pagbati, panganay na senior sister. Sa sandaling ito, si Tyson, ang emperador ng langit na nasa malalim na langit, na nakapansin sa pagdating ni Yana, ay nagsalita ng may mabangis na mga mata, Warden Shu, dumating ka sa tamang oras. Patayin sila. Gayunpaman, tila hindi pinansin ang mga sinabi ni Tyson.
Tumingin si Yana kay Alvin habang ang mga labi ay umangat at naging isang bahagyang nakakalokong ngiti. Little junior brother, kakaiba ka talaga. Sa palagay ko ay walang sino man ang nakagawa ng ginawa mo ngayon. Sa katunayan, kahit ang Palace Master ay hindi kayang basagin ang mga formation sa Thousand Chains Prison. Taliwas sa inaasahan ni Alvin, hindi siya sinisi ni Yana. Sa halip, tila casual lang ang pakikipag-usap nito sa kanya. Medyo nahihiya niyang sinabi, nakatatandang ate, swerte ko lang at gumana ang mga maliliit kong panlilinlang. Bagamat si Yana ang panganay na nakatatandang kapatid ni Alvin, isa rin siya sa 3 punong warden ng Thousand Chains Prison. Dahil sa kanyang katayuan, imposibleng payagan niya itong umalis. Gayunpaman, kakaiba, wala siyang nakitang anumang puot mula rito. Bueno, ang mga maliliit mong panlilinlang ay sapat na upang ipakita ang iyong mga kakayahan, sabi ni Yana. Sa sandaling ito, si Charles, ang Martial Dragon Celestial Emperor, nakakaiwas lang sa atake mula sa Swirling Cloud Celestial Emperor, ay muling pamwesto bago sumulyap kay Yana at sinabing, Head Warden Shu, magiging mapagbigay ka ba sa kanya dahil siya ang iyong little junior brother? Muli, tila hindi narinig ni Yana ang mga salita ng tinaguriang Celestial Emperor. Sa halip, tumingin siya kay Alvin ng walang ekspresyon at sinabing, Little junior brother, bibigyan kita ng 2 opsyon ngayon. Una, makipagtulungan sa akin, ipadala si Daylan pabalik sa Thousand Chains Prison, at manatili bilang aking little junior brother. Ginagarantiya ko na walang sino man sa Heavenly Pool Palace ang maglalakas loob na mangakit sa iyo. Pangalawa, putulin mo ang iyong ugnayan sa iyong guro at lahat ng iyong mga nakatatanda, kasama na ako. Papayagan kitang umalis ngayon, ngunit kapag nagkita tayo muli, magkikita tayo bilang magkaaway. Hindi lang iyon, ngunit sisimulan kitang tugisin sa loob ng 3 araw. Nagsalita siya ng may kumpiyansa na bihira pa nga itong mangyari sa mga lalaki. Pinakamatandang senior sister. Mapait na ngumiti si Alvin. Kailangan kong iligtas si Senior Daylan. Gayunpaman, hindi ko mapipili ang pangalawang opsyon. Gaya ng kasabihan, mansan ay naging guro, habang buhay na magiging guro. Bukod dito, tinatrato ko ang mga nakatatandang kapatid na lalaki at nakatatandang kapatid na babae na parang pamilya ko. Kahit na ito ang una nating pagkikita, parang pamilya ko na rin kayo. Matapos ang mahabang pagsasalita, ang conclusion ay ipinipilit mo pa rin siyang iligtas. Tanong ni Yana sa mahinang boses habang sumusulyap kay Daylan. Oo. Matigas na tumango si Alvin. Tumabi si Yana at walang pakialam na nagsabi, sige. Mula ngayon, hindi na ikaw ang aking nakababatang kapatid. Ituring mo man ako bilang iyong nakababatang kapatid o hindi, ikaw pa rin ang aking panganay na nakatatandang ate. Siguro at ang iba pang mga nakatatandang kapatid ay mananatiling kapamilya. Tumingin si Alvin kay Yana ng may pasasalamat habang paalis kasama si Daylan. Bang! Isang malakas na kalabog ang biglang umalangaw-ngaw sa ere. Habang medyo nalilito si Chris, tinulungan ni Darwin ang iba na basagin ang mga haligi ng enerhiya ni Joseph na nakakulong kay Zenaida, ang walang-awang emperador sa langit. Sumigaw siya, Zenaida, patayin mo sila. Jolan, makipagtulungan ka kay Tyson para pigilan si Joseph. Naiintindihan ko, guro ng palasyo. Nagsanib puwersa sina Jolan at Jolan upang pigilan si Joseph habang si Zenaida ay sumugod patungo kina Alvin at Daylan na parang kidlat. Nang makita ito, handa na si Alvin na gamitin ang godly image phenomenon ng Pine Willow Divine Tree sa tulong ng 5 divine elements. Sus Mariosep. Sa gulat ni Alvin, lumitaw si Yana sa harap ni Zenaida, na hamarang sa dinadaanan ni Zenaida. Pinakamatandang ate. Natigilan si Alvin. Kahit na pinakawalan na siya ni Yana, hindi niya inaasahan na lalapit ito at tutulungan siya. Yana, anong ginagawa mo? Tinitigan ni Zenaida si Yana. Wala akong pakialam kung palayain mo siya ng mas maaga dahil siya ang nakababata mong kapatid. Gayunpaman, paano mo ako pinigilan sa pagpatay sa kanya pagkatapos marinig ang utos ng Palace Master? Wala ka bang pakialam sa Palace Master? Mahinahong sinabi ni Yana, ako mismo ang hahanap sa kanila at ibabalik sila pagkatapos ng 3 araw.
Sa sandaling ito, si Darwin na hindi nakausap si Yana ay sa wakas ay nagsabi, Yana. Hindi kita masisisi kung hahayaan mo siyang umalis dahil siya ang iyong nakababatang kapatid. Gayunpaman, hindi mo ba inisip na lumalagpas ka sa hangganan sa pamamagitan ng pagpigil kay Zenaida sa pagsasagawa ng kanyang mga utos? Maestro ng palasyo, sinabi ko na nahahanapin ko sila pagkatapos ng 3 araw at ibabalik. Hindi nagatubili si Yana kahit na nakaharap na niya si Darwin. Halatang hindi nasisiyahan, sumigaw si Darwin, Sultan, kontrolin mo ang anak mo. Maestro ng palasyo, sa tingin mo ba ay kikilos siya ng ganito kung kaya ko siyang kontrolin? Ngumiti si Sultan ng may pag-aalinlangan. Ngumisi si Darwin bago sinabing, Zenaida, hindi mo kailangang maging mahinahon sa kanya dahil siya ang humihingi nito. Opo, Palace Master. Ang mga salitang ito ang hinihintay ni Zenaida. Ngumisi siya habang sinasabi kay Yana, Yana, narinig kong ang lakas mo ngayon ay maihahambing na sa isang may titulong Celestial Emperor. Subukan natin kung gaano kakalakas ngayon. Tingnan natin kung gaano kakalakas kumpara sa iyong ama. Kumislap ang kidlat sa paligid ni Zenaida bilang kanyang Celestial Origin Energy. Sa isang kisap mata, sumugod siya patungo kay Yana na parang kidlat. Bahagyang sumanghel si Yana. Walang awang emperador ng langit, gusto kong malaman kung bakit ang lakas mo ay kapareho ng ranggo ng aking ama sa Heavenly Pool Palace. Isang madilim na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan, at sa isang iglap, ang madilim na enerhiya ay nagpalit sa isa pang Yana. Ang tanging kaibahan ay pula ang mga mata ng clone. Ito ang Undead Doppelganger Profundity mula sa batas ng kamatayan. Boom! Bumangga ang doppelganger ni Yana kay Zenaida. Ang itim na enerhiya na bumabalot sa doppelganger ay biglang nag-iba at naging isang itim na espada bago ito tinamaan patungo kay Zenaida. Kasabay nito, ang enerhiya ni Zenaida ay kumislap sa kalangitan at bumangga sa itim na espada ni Yana. Nang makita ang bukang likod na ito, sumigaw si Joseph, Alvin, tumakbo ka. Nakatatanda ate. Hindi agad umalis si Alvin dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ni Yana. Nang marinig ang paalala ni Joseph, naisip ni Alvin sa sarili, mukhang kapantay ni Zenaida ang panganay na kapatid na babae. Kahit hindi siya kasing lakas ni Zenaida, hindi siya papatayin ni Zenaida dahil mahaharap si Zenaida sa kanyang guro sa oras na iyon. Kung papatayin ni Zenaida si Yana, tiyak na hindi hahayaan ni Sultan na mawala ang problema. Kahit si Darwin ay hindi mapipigilan si Sultan sa paghihiganti. Dahil dito, sigurado si Alvin na hindi maglalakas loob si Zenaida na patayin si Yana. Senior Daylan, Terra, mag-teleport tayo palayo. Inilagay ni Alvin ang kanyang kamay sa balikat ni Daylan, naghahandang mag-teleport palayo, nang maramdaman niya ang isang malakas na enerhiya na kumulong sa kanyang kinatatayuan. Sino yan? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alvin habang maingat niyang tinitingnan ang kanyang paligid. Wala sa mga tinaguri ang Celestial Emperor na naroon ang nakakaintindi sa batas ng kalawakan. Alam niyang pinipigilan siya ng restraining deputy mula sa batas ng kalawakan. Gayunpaman, ang taong bumiha sa kanya ay tiyak na hindi isang kaibigan kundi isang kaaway. Sus Mariosep. Maya-maya pa, isang matandang lalaki ang biglang lumitaw sa gilid ng kanyang paningin. Nang lumingon si Alvin para tumingin, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang abuhing damit na may kulot na buhok na nakalaylay sa kanyang likod. Ang matandang lalaki ay mukhang kakaiba. Sa sandaling ito, tumingin ang matandang lalaki kay Alvin at sinabing may bahid ng pangungutya, Nako, hindi magiging madali para sa iyo na umalis sa aking restraining profundity. Sino ka? Maingat na tiningnan ni Alvin ang matanda. Bago pa makasagot ang matanda, si Maki, ang Thunder Hurricane Celestial Emperor, ay sumigaw, ang tumataas na Celestial Emperor. Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahalata. Narinig na niya dati ang kanyang ika-6 na senior brother na nagsabing ang soaring Celestial Emperor ay nasasakupan ng Heavenly Emperor of the Boundless Heaven. 3,341. Natagalan tayo kaya dumating na ang mga karagdagang sundalo ni Darwin.
Ang pagdating ng soaring Celestial Emperor, isang nasasakupan ng Heavenly Emperor of the Boundless Heaven, ay nagpaisip kay Alvin na lumipas na ang gininto ang panahon para makatakas siya. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa soaring Celestial Emperor. Bigla na lang siyang natigilan nang may isang figure na sumulpot sa kanyang harapan, pinuprotektahan siya at hinarap ang soaring Celestial Emperor. Pinakamatandang ate. Sandali na nalito si Alvin. Paano lumitaw si Yana sa harap niya gayong nakikipaglaban pa rin ito kay Zenaida? Gayunpaman, agad din niyang nakuha ang sagot. Putok. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw mula sa likuran niya bago sumunod ang isang ungol. Tinamaan ng doppelganger ni Yana si Zenaida at pinalipad pabalik si Zenaida, ang walang awang emperador sa langit. Agad na nawala ang kidlat na kumikislap sa katawan ni Zenaida nang dumura siya ng dugo. Malubhang nasugatan siya ni Yana. Makikita sa mga mata niya ang bahid ng takot habang lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Itinago mo ba ang tunay mong lakas? Makikita kung gaano kalakas si Yana batay sa katotohanang ang kanyang doppelganger lamang ay sapat na upang masaktan si Zenaida. May isip lamang kung gaano siya magiging mas malakas kung umatake siya kasama ang kanyang doppelganger. Tumakbo, malamig na sabi ni Yana kay Alvin. Tumakbo. Ngumiti nang may pagmaliit ang soaring Celestial Emperor nang marinig niya ang mga salita ni Yana. Pagkatapos niyang magsalita, nagsimulang lumakas ng malakas ang hangin, at ang tunog ng pag-ungol ng hangin ay umalingaw-ngaw sa hangin. Swoosh! 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 Sa isang kisap mata lamang, dalawang tao ang lumitaw sa tabi ng soaring Celestial Emperor. Isa sa kanila ay isang maskuladong lalaking nasa katanghaliang gulang na nababalot ng apoy habang ang isa naman ay isang payat na matandang babae na nakasuot ng itim na roba at may hawak na tungkod. Bukod sa kanyang mga mata na walang buhay, ang matandang babae ay mukhang pangkaraniwan lamang. Sa kabilang banda, halata na naunawaan ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang batas ng apoy. Agad na nanliit ang mga mata ni Yana nang makita niya ang mga bagong dating. Ang Explosive Flame Celestial Emperor at ang Water Staff Celestial Emperor. Swoosh! Sa sandaling ito, lumapit si Zenaida sa tabi ng tatlong bagong dating. Tinitigan niya si Yana at sinabing, Yana, tama na. Sa tingin mo ba kaya mo kaming apat na kalabanan ng mag-isa? Ang tatlong bagong dating ay mga nasasakupan ng Heavenly Emperor of the Boundless Heaven, at ang kanilang lakas ay kahit papaano ay kapantay ng lakas ni Zenaida. Si Yana. Ang nangungunang prodigy sa Heavenly Pool Palace na bahagyang mahigit 1,000 taong gulang lamang ngunit may lakas na maihahambing sa isang may titulong Celestial Emperor. Sabi ng Explosive Flame Celestial Emperor sa isang malakas na boses na may ngiti sa kanyang mukha, kung magsasama-sama tayong tatlo, kahit ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace ay hindi makakapantay sa amin, lalo na ang isang katulad mo. Hindi ko inaasahan na hihingi ng tulong ang Palace Master sa inyong tatlo, seryosong sabi ni Yana habang kumikislap ang kanyang mga mata. Kanina, kalmado siya nang harapin niya ang soaring Celestial Emperor. Malinaw na hindi siya natatakot kahit na magsanib puwersa ang soaring Celestial Emperor at si Zenaida. Gayon din, kahit na naging seryoso ang kanyang ekspresyon sa pagdating ng dalawa pang may titulong Celestial Emperor, nanatili pa rin siyang kalmado. Sige. Kayong tatlo ay kilala sa pagiging makapangyarihan, gusto kong makita ang tunay ninyong lakas ngayon, sabi ni Yana. Pagkatapos niyang magsalita, pumasok sa katawan niya ang kanyang doppelganger, at isang nakamamatay na enerhiya ang agad na lumitaw sa paligid niya. Malinaw na balak niyang labanan ng mag-isa ang tatlong tinaguriang Celestial Emperor. Inang dalaga, napakamapangahas mo. Nagdilim ang walang ekspresyong mukha ng Water Staff Celestial Emperor nang marinig ang mga salita ni Yana. Sa isang iglap, isang asul na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Batay dito, malinaw na naunawaan niya ang batas ng tubig. Gayon din, ang Soaring Celestial Emperor at ang Explosive Flame Celestial Emperor ay nagalit sa mga salita ni Yana. Hindi sila nagatubili at agad na kumilos. Swoosh! Nagliliyab ng marahas ang nagliliyab na apoy habang sumugod ang Explosive Flame Celestial Emperor patungo kay Yana na may hawak na mahabang sibat, na animoy isang nagliliyab na Diyos ng digmaan. Swoosh! Swoosh! Swoosh!
Nang iwinawagayway ng emperador ng tubig ang kanyang tungkod, sunod-sunod na alon ng tubig ang agad na humampas kay Yana. Sabay-sabay na inilunsad ng tatlong pinamagatang emperador ng mga langit ang kanilang mga pag-atake kay Yana. Swoosh! Lumipad si Yana sa kalangitan, iniiwasan ang mga atake. Gayunpaman, tila may sariling mga mata ang mga atake habang nakasunod ang mga ito sa kanya. Swoosh! Sa sandaling ito, biglang lumabas ang undead doppelganger ni Yana mula sa kanyang katawan, tila ba inaakit ang mga atake palayo, habang siya ay nawala sa kanyang paningin. Nang muling lumitaw, sumugod siya patungo sa Soaring Celestial Emperor. Naging malungkot ang ekspresyon ng Soaring Celestial Emperor nang makita niya si Yana na sumusugod palapit sa kanya. Inihagis niya ang restraining profundity mula sa batas ng kalawakan upang pigilan ito sa pagsulong. Break! Isang tatlong talampakang haba ng sable na kumikinang sa itim na liwanag ang biglang lumitaw sa kamay ni Yana bago niya ito ginamit upang basagin ang restraining profundity ng Soaring Celestial Emperor. Iyan ay. Natigilan si Alvin nang makita niya ang hawakan ng sable na tila nakabalot sa kamay ni Yana na parang isang itim na sawa. Isang espiritu ng artifact. Dati ay taglay ni Alvin ang Emperor-grade celestial weapon, ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, na nagtataglay ng isang artifact spirit kaya nalaman niyang mayroong isang artifact spirit sa hawakan ng sable ni Yana. Dahil dito, ang Emperor-grade celestial emperor ni Yana ay halos maihahambing sa isang Devata artifact. Bakit ka pa nandito? Umalis ka na. Umalangaw-ngaw ang boses ni Yana sa tainga ni Alvin sa sandaling ito, hinihimok siyang umalis. Pinakamatandang ate. Hindi komportable si Alvin habang pinagmamasdan ang tila mahina at maselang babae na nakikipaglaban ng mag-isa sa tatlong may titulong Celestial Emperor. Bagamat napakatapang nito, sa paglipas ng panahon ay malinaw sa kanya na wala siyang kapantay sa tatlo. Habang naghahanda ng umalis sina Alvin at Dylan, isang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sinusubukan mong tumakbo. Maya-maya pa, lumitaw si Zenaida sa harap nina Alvin at Dylan, hinaharangan ang kanilang daan. Senior Dylan, nasugatan siya kaya magsanib puwersa tayo para talunin siya. Nagmamadaling sabi ni Alvin habang ginagamit niya ang godly image phenomenon of the Pine Willow Divine Tree. Sa loob lamang ng isang segundo, ang mga sanga nito ay mabilis na sumulpat patungo kay Zenaida. Samantala, umatake si Dylan pagkasabi ni Alvin. Hindi mabilang na mga espada ng enerhiya ang lumitaw sa paligid niya bago bumagsak ang mga ito kay Zenaida na parang malakas na ulan. Habang ang mga sanga ng Pine Willow Divine Tree ay humahagod patungo kay Zenaida, pinalakas ni Alvin ang kanyang atake gamit ang kapangyarihan ng 5 Divine Elements. Walang saysay ang paglaban. Pangiinis ni Zenaida. Muling lumitaw ang mga kidlat sa paligid ng kanyang katawan na siyang sumire sa mga energy sword ni Dylan. Senior Dylan, magpatuloy ka lang, huwag kang titigil. Pagudyok ni Alvin kay Dylan. Sa mga salitang ito, napagtanto ni Dylan na sinusubukan ni Alvin na ubusin ang enerhiya ni Zenaida. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at muling nagpatawag ng libu-libong energy sword bago ibinato ang mga ito kay Zenaida. Sa kasamaang palad, ang mga energy sword ay madaling nawasak ni Zenaida bago pa man ito tumama sa kanya. May paghamak niyang sabi, kahit na nasugatan ako, isa pa rin akong may titulong Celestial Emperor. Paano ako nababantaan ng isang simpleng sword celestial na tulad mo? Gayunpaman, pagkasabi ni Zenaida, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha na para bang may napansin siyang mali. Swoosh! 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 Kanina, matapos ilihis ni Zenaida ang atake ni Alvin, hindi na niya ito pinansin. Tutal, ang kanyang mga ning dragon ay nakikipaglaban pa rin kay Charles, ang Martial Dragon Celestial Emperor. Gayunpaman, nang ang mga sanga mula sa Pine Willow Divine Tree ay sumugod patungo sa kanya sa pagkakataong ito, agad niyang naramdaman ang banta mula sa kanila. Hindi tulad ng kanina, ang lakas ng ataking ito ay maihahambing sa isang may titulong Celestial Emperor. Paano ito nangyari? Gulat na bulalas ni Zenaida na hindi alam na ang atake ay pinalakas ng kapangyarihan ng 5 banal na elemento. Boom! Isang sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang mga sanga ng Pine Willow Divine Tree ay bumangga sa kidlat na dali-daling ginamit ni Zenaida.
Pagkatapos ng banggaan, napabalikwa si Zenaida habang muling dumura ng dugo. Dahil dito, lalong lumala ang kanyang mga pinsala. Hindi na kailangang sabihin pa, humina ng husto ang kanyang lakas dahil sa suntok na ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.